kayo magalala. Nothing to worry. Because yung sinasabi ng mga atheists na dapat kung merong Diyos ay walang kahirapan, walang karamdaman, walang huwag kayong magalala. If you are Christian, someday, mararamdaman natin yung mundo na walang karamdaman, yung mundo na walang kahirapan. Kailan yun? Kapag ikaw ay kinuha na ng Diyos at pupunta ka na langit, doon mo maranasan yung mundo na walang kahirapan. Masasabi mo, God is able! God is able. Kaya lahat ng problema, pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, huwag kang mag-alala. Pansamantala lang yan, pansamantala lang. Pero yung mga tao na mayayaman, na hindi kumikilala sa Diyos, someday sila ay mamamatay at matutusan na walang hanggan sa impyerno. Kaya nga in Luke chapter 16, yung tao doon na naghihirap, yung rich man and Lazarus, hanggang ngayon naghihirap at sumisigaw pa rin yun. Kaya you have to understand, don't ever question God. Bakit Lord, naglilingkod ako sa iyo? Pero bakit ako naglilingkod? If there is just one person na maka-question naman, walang iba kundi si Job. Si Job ay hindi niyo pa naranasan ni Job na wala yung kayamanan niya, namatay yung kanyang 10 anak, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, pero hindi na kinquestion yung Panginoong Diyos. Or how will you respond? That's the most important thing. You have to respond with the right heart. You have to respond with faith. You have to respond with understanding that God has a purpose for everything. Hindi ko maintindihan, hindi natin maunawaan. Pero understand ang Diyos. Unawain natin yung Diyos. God is too wise to be mistaken. God is too good to get mad. Jesus Christ is the best example na habang tayo gusto natin maging mayaman, habang tayo gusto natin mapunta sa royal family, pero the King of Kings and Lord of Lords ay nagpakumbaba para magkaroon ng buhay mo. Is our best example. Bakit po? Unang-una, gusto ipagkita sa atin ng Diyos. Hindi po ang material na bagay na nakapunan natin kailangan. Amen. Our witness, our faith is not